mga alagad at ng Panginoong Kristo, meron ding miscommunication na nangyayari. At sa kalagitnaan po ng aklat ni Marcos, ipinakita niya rito kung paano nagkaroon ng miscommunication si Jesus Christ sa kanyang mga alagad. Sa tuwing sasabihin ng Panginoong Kristo na pupunta siya sa Jerusalem, magdudusa siya roon, iba ang naiintindihan ng mga alagad patungkol doon. At nagkakaroon sila ng kakaibang konklusyon. Whenever he talk about, he will establish the kingdom of God, the establishment of God's kingdom, pagtatatag ng kaharian, ang iniisip kagad nila, kaharian dito sa lupa ang itatayo ng Panginoon, tulad ng paghahari ng Roma, tulad ng paghahari ng iba pa. At kapag sinasabi niya na siya ay pupunta sa Jerusalem para magdusa, di ba doon, dinescribe niya yung kanyang pagdurusa, yung kanyang kamatayan, at muling pagkabuhay, ang papasok sa isip ng mga alagad, ako, muli magkakaroon sila ng magandang posisyon doon sa kaluwalhatian. Ang mga alagad sa kabataan ng kanilang pananampalataya at kabagalan ng kanilang pagkaunawa, naging daan para hindi nila lubos na maintindihan kung ano ang gustong sabihin talaga ng Panginoon. Sa pagkakataong ito, si Jesus ay patungo na ng Jerusalem. Jesus was heading toward Jerusalem. And that is because He wants to fulfill the real purpose of His coming. No? Kaya, patungo na siya sa Jerusalem, He is heading toward Jerusalem, and katatapos na ang kanyang ministry sa Galilee. Nandun siya sa isang region na kung tawagin ay Perea. Ito'y boundary na ng Judea, patungo na siya ng Jerusalem. At sa pagkakataong ito, ang mga alagad ay kanyang tinuturuan ng maraming bagay. Paghahanda sa kanyang gagawin doon sa Jerusalem. At siguro, kung iisipin din natin, sana itong mga alagad na ito ay meron na silang sapat na kaunawaan kung sino talaga si Jesus at ang ano-ano ang kanyang misyon. Pero kapansin-pansin na nagugulat pa rin sila sa mga sinasabi ni Jesus. Pansinin natin sa verse 32. Sabi dito, sila ay nasa daang paakyat na ng Jerusalem. At nauna sa kanila si Jesus, sila ay namamangha. At ang mga sumusunod ay natatakot. So nandun pa yung pagkamangha at pagkatakot nila. Alam niyo mga kapatid, yung po antas ng commitment ni Jesus ay ipinapakita rito. The degree of Jesus' commitment was something remarkable here. Nakikita nila, napaka-committed ni Jesus na pumunta ng Jerusalem. Napaka-committed ni Jesus na pumunta roon, at kung pupunta siya doon para magdusa lang, para mamatay lang, bakit ganoon katindi ang kanyang commitment? No? Kung ikaw ba, alam mo, nasa isang lugar na pupuntahan mo, mapapahama ka? Masaya ka ba sa paglalakad mo patungo roon? No? Pero si Jesus sabi, nauna pa siya. Patindi yung kanyang commitment. At nagkaroon ng takot at pagkamangha ng mga alagad. Bakit? Sapagkat nakikita nila na kung ganito katindi ang commitment ni Jesus, ganito rin ang dapat na commitment na meron sila bilang pagkasunod ni Jesus. They sense that His commitment required their commitment. Ayan ang gusto kong dalhin mensahe ngayong umaga mula sa mga talatang binasa natin ngayon. Ito po, discipleship requires a Christ-like commitment. Ang pagiging alagad ay nangangailangan ng isang commitment, ng isang pagtatalaga tulad ng kay Jesus. Si Jesus, handa siyang magsakripisyo hanggang kamatayan para bigyang kasiyahan ang hustisya ng Diyos, para luwalhatiin ng Diyos, at para tubusin ang kanyang mga hinirang ng mananampalataya. Yan ang dahilan kung bakit
siya'y patungo na ng Jerusalem. At yung commitment na yan, mga kapatid, ay isang bagay na gusto niya rin makita sa mga tagasunod niya. Inaasahan niya rin sa mga nagsasabing mananampalataya niya tulad ng kanyang alagaan. At katulad din ng bawat isa sa atin na nagsasabing mga mananampalataya ni Jesus. Ang tanong ko, meron ba kayong ganitong klase ng commitment? Do you have this kind of commitment? Are you willing to die as followers of Christ? Handa ba kayong magsakripisyo o mamatay alang-alang sa Panginoong Kristo? Handa ba kayong magsakripisyo at iwanan ng lahat alang-alang sa kanyang kalwalatian, sa kanyang karangalan, at sa kayamanang panglangit na walang hanggan? Sagutin ninyo yan sa inyong mga puso. Pero ngayon po umaga, let us then develop this message in 3 headings. Number 1, let's see the vision of suffering. Number 2, the victim of self. And number 3, the value of serving. The vision of suffering. Sa verse 32, mapapansin natin na nakatuon ang isip ni Jesus sa tinatawag nating place. He was focused on a place. What place is that? Jerusalem. They were on their way up to Jerusalem with Jesus leading their way. Sinasabi dito. Now, yung pong salitang up to Jerusalem ay nagpapahayag sa atin na ang Jerusalem ay isang lugar na medyo mataas ang kanyang elevation. At yan po ay pinatutunayan naman ng mga nakarating na doon sa Jerusalem at ng ating mga geographer na ng mga commentators at ng mga authorities that Jerusalem is a city on a hill. No? Isang syudad sa burol. Mataas ang kanyang elevation. Kaya ang ginamit na salita, they were on their way up to Jerusalem. But more than that, Jerusalem is a place where the religious activities of Israel were being conducted. Napakahalaga ng lugar na ito. Sapagkat dito sa Jerusalem, umiilog ang buhay pangrelihiyon ng mga Hudyo. Nandito ang templo. Nandito ginaganap ang tinatawag ng mga Jewish feast. Ang mga Hudyo sa iba't ibang lugar na nakatira na ay nagkakaroon ng pilgrimage sa Jerusalem 3 times a year. Sapagkat doon ginaganap yung tinatawag na feast. At yung mga tao pupunta rin para maghandog. Si Jesus ay patungo na ng Jerusalem. Pero hindi siya tutungo ron dahil gusto niyang tingnan ng templo. No? Hindi siya tutungo ron dahil gusto niya mag-observe lang ng pista. Hindi siya nagpunta ron para magkumuha ng mga bagay na ihahandog doon. Nagpunta siya roon, pupunta siya roon dahil gusto niyang ihandog ang kanyang sarili. Nagpupunta siya roon para mamatay upang bigyan ng kasiyahan ang hustisya ng Diyos na magre-resulta sa kaligtasan ng kanyang mga mananampalataya. Ang bawat araw sa buhay ni Jesus, ang bawat hakbang sa kanyang ministeryo, ang bawat pangangaral na kanyang ginagawa, ang bawat himala na kanyang ipinakita, ang bawat detalye ng kanyang buhay nung siya'y ipinanganak doon sa Bethlehem, ang lahat ng iyon ay hakbang at paghahanda patungo ng Jerusalem. Patungo sa isang lugar na kung saan ibibigay niya ang kanyang buhay para sa kanyang mananampalataya. Yun po ang nangyari dito. Ang Calvary, ang krus ng Kalbaryo ang kanyang destiny. Ang krus ng Kalbaryo ang kanyang mission. Yan ang kanyang mithiin.
Ang Kalbaryo, ang sentro sa kanyang isip. Kaya siya ay patungo na ng Jerusalem. Hindi ba nakakamangha yung commitment na yan? Hindi ba nakakagulat yung commitment na yan? Sino sa atin dito ang magmamalaki na may ganyan tayong commitment? Maging ang mga alagad na kasakasama ni Jesus, na alam na halos ang detalye sa kanyang misyon, na mangha sa kanya. Because he has that commitment na hindi kayang iigit. Pangalawa, he was focused on the plan. Now, ito po ang pangatlong pagkakataon na sinabi ni Jesus ang kanyang pagdurusa at kamatayan na mararanasan doon sa Jerusalem. Una niyang binanggit yan sa chapter 8 verses 31 to 32. Pangalawa, binanggit niya yan sa chapter 9 verse 31. At pangatlo dito, sa binasa sa atin ni Kuya Tony, chapter 10 verse 33. Now, kinausap niya ng sarili na ng kanyang mga alagad. Ipinaliwanag niya ang kanyang misyon sa mas detalyeng paraan. Pero nais kong sabihin sa inyo mga kapatid, ang realidad patungkol sa kamatayan ni Jesus ay matagal ng plano. Bago pa itatag ang mundo. Bago pa nagkaroon ng sanglilikha. Ang plano ng kanyang kamatayan, mahirap intindihin sa ating isipan ito. Ito'y hiwaga. Pero noon pa, ito ay pinlano na. Tingnan natin ang ilang mga talata. 1 Peter chapter 1 verses 19 to 20. Unang Pedro, kapitulo 1, talata 19 hanggang 20. Ito po ang sinasabi. 1 Peter 1, 19 to 20. Kundi, ng mahalagang dugo ni Kristo, gaya ng korderong walang kapintasan at walang dungis. Verse 20. Siya ay itinalaga na ng una bago itinatag ang sanlibutan, ngunit inihayag sa mga huling panahon dahil sa inyo. Anong ibig sabihin? Si Kristo bilang kordero, bilang isang kordero na sa pamamagitan ng kanyang dugo na walang dungis ay magbibigay ng buhay sa mga taong mananampalataya sa Kanya. Ang pangyayari niya, itinalaga na noong una pa man. Bago pa itinatag ang sanlibutan ito. Yan ang sabi dito. Revelations o Pahayag, chapter 13, verse 8. Sa Apokalipsis, kapitulo 13, talatang 8. Ganyan din ang sinabi. Chapter 13, verse 8. Anong sabi? At ang lahat ng naninirahan sa lupa ay sasamba sa Kanya. Ang lahat na ang pangalan ay hindi nakasulat sa aklat ng buhay ng kordero na pinaslang buhat ng itatag ang sanlibutan. Kailan daw pinaslang si Jesus? Well, sinasabi natin, maaaring nangyari yun, mga 2,000 taon pa lang ang nakararaan. Pero dito sa Revelation, anong sabi? Pinaslang siya bago pa, buhat ng itatag ang sanlibutan. Ano ibig sabihin? Noong pa man plano na yan. Noong pa man, yan ay itinakda na ng Diyos. Ang kanyang kamatayan ay matagal ng plano. Ang kamatayan, ang pangako na binitawan ng Diyos kay Adan at Eva sa halamanan ng hardin nung magkasala sila sa hardin ng Eden. Nung magkasala sila, Genesis chapter 3, verse 15, nadudurog sa ulo ng ahas. Ang kamatayan, ang siyang inilarawan, ang kamatayan ni Jesus, ang inilalarawan, noong naalala ninyo si Eva at saka si Adan, ay walang nung malaman nung sila'y nagkasala, nagtatago sila sa mga halaman, dahil sabi sila yung mga hubad. Diba? Anong ginawa ng Diyos? Binigyan sila ng kasuotan sa pamamagitan ng ano? Balat ng hayop. Ngayon, anong significance ng balat ng hayop na ibinigay sa kanila? Ibig sabihin, yung balat ng hayop na yun ay galing sa isang
katawan ng hayop na pinatay. Hindi mo pwedeng kuhanin ng balat ng hayop sa isang hayop na hindi siya papatayin. So yung kamatayan ng hayop na yon na ipinambalot sa hubad na katawan ni Adan at Eva ay naglalarawan sa kamatayan ni Jesus na siyang magbabalot sa ating pagkatao ng isang makasalanan. Hindi lang yun. Ang mga sakripisyo at paghahandog sa tabernakulo at templo, lahat ng yan ay anino ng isang sakripisyong darating. At lahat ng mga sinasabi ng mga propeta, ang tema, ang kamatayan ni Jesus. Now dito, sa ating teksto, binanggit dito yung detalye ng kanyang kamatayan. Binanggit niya ito sa kanyang mga alagad. Mismo kinausap niya ng sarilinan. Pansinin ninyo, di ba? Sa verse 33 to 34 ng ating text. Sinabi niya sa kanila, tingnan ninyo, umaahon tayo patungo sa Jerusalem at ipagkakanulo ang anak ng tao sa mga punong pare at sa mga eskriba. Siya'y hahapulan nila ng kamatayan at ibibigay siya sa mga hintil. Siya'y kanilang tutuyain, duduraan, hahampasin, papatayin. Pagkaraan ng 3 araw, siya'y muling mabubuhay. Detail. No? Ipinigay doon sa mga alagad. Sila lang ang nakakaalam ng detail ng panahon na yun. Now, how did they react? Paano sila nag-react kung malaman nila yung detalye? Alam niyo, nung unang sinabi ni Jesus na siya ay mamamatay, anong reaction ni Pedro? Sabi ni Pedro, huwag kang magsalita ng ganyan. Diba? Nalala niyo yan? Huwag na natin pag-usapan yan. Hindi mangyayari sa iyo yan. Ang sinasabi ni Pedro, ano sabi ni Jesus? Lumagay ka sa likuran ko, Satanas. Hadlang ka. Pangalawang pagkakataon sinabi ni Jesus na siya ay mamamatay sa Jerusalem, ano sabi ng mga alagad? Nag-usap-usap sila. Kasi sabi doon, mamamatay at muling mabubuhay. Nag-usap-usap sila. Sino kaya sa atin pagdating ng araw niya itatanghal na mas dakila sa lahat? Sa pangatlong pagkakataon, natuto na kaya sila sa kanilang leksyon? Tingnan natin. Mukhang hindi. Sapagkat sa pangalawang punto, makikita natin, biktima pa rin sila ng kanilang sarili. They are still victim of themselves. Unang-una, makikita natin dito, yung hangarin na tinatawag na preeminence. Pagiging una. Tingnan nyo, verse 35. Lumapit sa kanya sina Santiago at Juan, ito magkapatid, na anak ni Zebedeo, dalawa sa mga alagad ni Jesus, na nagsasabi, Guro, ibig namin gawin mo sa amin ang anumang aming hingin sa inyo. At sinabi sa kanila, anong ibig ninyong gawin ko para sa inyo? Ipagkaloob mo sa amin na makaupo kami ang isa sa iyong kanan at ang isa sa kaliwa at ang isa sa iyong kalwalatian. Habang si Jesus, ang nasa isip niya ay kung papaano na isasakripisyo ang kanyang buhay para sa iba, ang nasa isip naman ng dalawang alagad na ito ay ang kanilang sariling posisyon. Di ba? Pansinin niyo? Na, iniisip siguro nila ganito. Kung totoo na ang Panginoong Kristo ay magdurusa sa Jerusalem, pagkatapos ay mamamatay siya at muli siyang mabubuhay, this could only mean one thing. And what is that? This is the Messianic age. Ito na yung panahon ng paghahari ng Mesaya na ipinangako sa lumang tipan pa. Ito na yung panahon na magkakaroon ng malaking piging, kainan, doon sa paghahari niya. Kung ganoon, tiyakin na natin ang ating magandang posisyon. Yun ang sinasabi nila. Diba? Let us then secure our place of honor in the coming world. Beside Jesus himself. Preeminence. Hangaring mauna. Pero meron pa.
Yung tinatawag na, ito, medyo proximity. Alam niyo yung salitang proximity sa English? Yung salitang proximity, ibig sabihin, ka-associate, katabi, kasama. Proximity. No? Alam niyo, lahat po tayo. By nature, gusto natin pinararanasan tayo. Either through recognition or association. Di ba? Gusto natin pinararanasan yung ginawa natin. Gusto natin pinupuri tayo. Maaaring kikilalanin yung ginawa natin, o kaya naman sa paparaan ng pakikisama natin doon sa mga taong kapuri-puri o dakila o kinikilala sa lipunan. Napansin niyo ba na sa tuwing si Manny Pacquiao ay nananalo sa boxing, pagkatapos, di ba? Nag-aakyatan sa ring kahit na yung mga tao walang kinalaman doon. Di ba? Yung mga prominenteng mga tao na, lalo na yung mga politiko, mga prominenteng tao, doon, aakyat doon, Kasi kung hindi man sila kilalaning dakila tulad ni Manny Pacquiao, at least kasama sila ni Manny Pacquiao. Di ba? May proximity. They were associated with Manny Pacquiao. Yes, I also is true with us sometimes. Kaya naman, selfie tayo dyan, di ba? Selfie naman, kasama ni Pastor. Bago na isama ko. Selfie naman, kasama ng mga taong kilala sa lipunan, di ba? Because we want honor. We want to show to the world. Oh, see? Sino yung nasa picture? Ako at si. Di ba? Meron ako yung dati namin pastor, kinikwento niya yung tatay niya, ay nagtatrabaho na waiter dyan sa Calamba, sa isang restaurant sa Calamba. Tapos, one time, si President Marcos ay mag-aalmusal doon sa kanila. Alam mo ginawa niya? Umarkila siya ng mga photographer. No? Para sa pagsiserve niya, kukuha na siya ng picture. Kasama ng Pangulo ng Pilipinas. Because we want recognition. We want honor, either by recognition or association. And that's what happened here. Secure natin yung ating posisyon. Kasama ni Jesus doon sa kalwalhatian. Now, alam niyo mga kapatid, this is a selfish request. Bakit? Hindi na nila naisip dalawa yung 10 pa nilang kasamahan ng mga alagad. Di ba? Na maaaring ma-offend nila. Kaya alam nyo, sometimes the desire to be prominent makes a person insensitive with the feeling of others. Pagka gusto mo kasi ng number 1 ka, nakakalimutan mo yung iba. Kahit sa mga simpleng bagay. No? Sa kainan. Kita mo na yung pagkain. Inisip mo. Marami kami. Nauna na ako. Di ba? Pagka kumuha ng pagkain, parang wala pang kakain nakalimutan na yung iba. No, wala akong pinatatamaan sa mga kumakain dito sa church. Pare-pareho tayo dito. Wala. Pero ito yung sa pang-araw-araw na buhay. May ganyan tayo minsan At minsan nararamdaman ko niya sa sarili, gutom na ako No? Gusto ko nang mauna. Baka maubusan pa. Kasi lagi dito sa church, si pastor nauubusan lagi ng pagkain. Hindi pa naman sa labas, ako pa rin ang mauubusan. Parang gano'n. Joke lang yan. Ano ko lang sabihin? Meron tayong desire to be number 1, to be prominent in everything, di ba? And that desire sometimes would lead us to become insensitive with the feeling of others. Pansinin niyo mga kapatid, dito sa binasa natin, nung marinig ng 10, yung hinihiling ng 2 ang alagad, na gusto nilang katabi sila ni Jesus dun sa trono, sa kanan at sa kaliwa, anong reaction ng 10? Nagalit sila. Bakit? Ayaw din nilang magpahuli. Diba? They don't want to be inferior to others. They are all victim of their own
matigas. Pero gusto ko sabihin sa inyo mga kapatid, sa kaharian ng Diyos, ang kadakilaan ay hindi sinusukat sa posisyon, kundi sa kanyang function. Ang gustong magkaroon ng karangalan, dapat siyang maging mapagpakumbaba. Ang gusto ng korona, dapat siyang magpasa ng krus araw-araw. Ang gusto ng kaluwalhatian, dapat siyang maging handang magdusa alang-alang sa kanyang pananampalataya. Pangatlo at panghuli, the value of serving. Nung marinig ni Jesus yung reaksyon ng mga alagad, nagalit sila. Ito yung pagkakataon ni Jesus na turuan sila sa kahalagahan ng paglilingkod. Unang bagay na gusto ko ipakita sa inyo yung tinatawag na counterculture Christianity. Alam niyo po, ang Kristyanismong itinuturo ng Biblia ay kontra sa kultura na meron tayo sa mundo. Sa ordinaryong buhay, sabi ni Jesus, verse 42 ay ganito, nalalaman ninyo na ang kinikilala upang mamuno sa mga hintil ay tumatayong Panginoon sa kanila. At ang mga dakila sa kanila, ang siyang nasusunod sa kanila. Sa ordinaryong buhay, yung mga taong pinaglilingkuran, yun ang dakila. Sa Kristyanismo, baliktad. Hindi sinusukat ang kadakilaan sa dami ng iyong tagapaglingkod. Sinusukat ang kadakilaan sa hangarin mo maglingkod. At ito, makikita natin yan. Kaya nga, ang tanong hindi kung gaano kataas sa hagdanan ang gusto mong maakyat, kundi gaano ka baba sa hagdan, sa baitan ng hagdan, ang gusto mong babaan para makaakyat ng iba. Counterculture Christianity. Pangalawa, Christ-like model Christianity. Discipleship is also a modeling process. Pansinin natin, sinabi sa talatang 4:5. Sapagkat maging ang anak ng tao, si Jesus, ay hindi naparito upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay na pantubos sa marami. He came to serve others, not to be served by them. Ang ganda, di ba? Pantubos siya. Ang Diyos, ang hari ng mga hari, ang Panginoon ng sangsinuko, bumaba, hindi para paglingkuran, kundi para maglingkod bilang pantubos, ransom. Ang alam niyo po yung salitang ginamit na ransom, ibig sabihin nun ay kabayaran para sa malaking pagkakautang ng iba upang sila'y mapalaya. Noong araw, o hanggang sa panahon natin marahil, kung meron kang napakalaking utang, siguro ang utang mo kasi dami ng mga utang, mga nakuha ng mga mambabatas natin, tututungan sa court para hindi mo na kayang bayaran. Dalawa lang pwedeng pagkalagyan mo. Makulong ka kung mayroong magbayad ng pagkakautang mo. At yun ang nangyari sa atin dito. Malaki ang utang natin. Ang utang na ito hindi natin kayang bayaran. We have no ability to pay that debt on our own. Jesus came to serve as ransom for many. Very striking yung word, di ba? Ransom for many. Hindi sinabing ransom for all. Ransom for many. Hindi lahat ng tao ay tinubos ni Jesus. Marami siyang tinubos. Pero hindi lahat. Many ang sinabi. Hindi all. Yung mga tinubos niya, yung kanyang mga mananampalataya. Yung kanyang mga hinirang. Ang tanong ko sa iyo, mananampalataya ka ba?
Kung hindi, ito na ang pagkakataon para lumapit ka kay Jesus at tanggapin mo ang kanyang pagtubos. Meron po ako nabasang kwento patungkol sa isang magsasaka na nailigtas niya ang kanyang mga kababayan sa isang baryo. Maliit lang yung baryo na yun. At yung baryo na yun ay malapit sa dagat. Nung siya nasa burol, sa hill, nasa tuktok siya ng burol, nandoon kasi yung kanyang mga kamalik. Tinitingnan niya yung mga inani niya na napakadami. Biglang lumindol. Naramdaman niya dahil nasa tuktok siya eh. Pero dahil nasa tuktok siya ng burol, nakita niya rin ang isang malaking alon, yung tinatawag natin daluyong o tidal wave, na paparating sa Pampang. At kapag ito'y dumating, tiyak na ang kanyang mga kababayan ay malulunod. Alam niyo ginawa niya? Nag-isip siya. Wala siyang panahon para bumaba at magsabihin at sumigaw ng malakas. Hindi siya maririnig. Ang ginawa niya, kumuha siya ng sulo, sinunog niya yung kanyang kamalig. Yung kanyang kamalig na naroon ang lahat ng kanyang inani, lahat ng kanyang kabuhayan nandun, sinunog niya. Nung umapoy, nakita ito ng mga tao sa baba, at silang lahat ay tumakbo pa itaas para patayin yung sunog. Dahil alam nila nandun yung kamalig, takbo silang lahat. Pero, naubos din ang lahat. Yung kamalig ay napupog, pero naligtas yung mga tao. Kaya gumawa sila ng isang monumento. Nilagay nila doon sa monumento na yun, doon mismo sa burol na yun. Ibinigay niya ang lahat para kami mabuhay. Mga kapatid, higit pa ron ang ginawa ni Jesus. Sapagat hindi lang ibinigay ni Jesus ang lahat, ibinigay niya ang kanyang buhay. Christ had done more than that. He gave His life para sa lahat ng kanyang mga mananampalataya upang sila'y mabuhay. Kung si Santiago at si Juan at lahat ng mga tagasunod ni Jesus ay mga nakauunawa ang totoong kahulugan ng pagiging alagad. No? Dapat silang lahat ay mabuhay tulad ni Jesus. Dapat po lahat ng mga alagad ni Jesus ay may commitment tulad ni Jesus. Ay maglingkod tulad ni Jesus. Ang tanong ko, handa ba kayo, bawat isa sa inyo rito, mga bata at mga may edad na sumunod sa higit na marangal at maluwalhating simulain? Isang commitment na mismong ipinakita ni Jesus para sa amin. At kung tayo tagasunod niya, yun din ba ang commitment na ibibigay namin para sa amin? Sagutin namin sa aming mga sarili. Tayo na. Panginoong